Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado ng abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ika-13 episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin is about commandment number 1. Sa Exodus chapter 20 verse 3 ang sabi po, "Thou shalt have no other gods before me." Sa Tagalog po, huwag kang magkakaroon o huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yan, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos. Mga kapatid, ang utos pong ito ng Diyos ay napakahalaga. Kung bakit? Dahil isa lang ang Diyos, isa lang ang tunay na Diyos. Kung tayo magkakaroon ng ibang Diyos, kung tayo sasamba sa ibang Diyos, ang kahihinatnan lang nito mga kapatid, bukod sa tayo ay magkakasala sa totoong Diyos, ganun din naman tayo ay magkakaroon ng hindi tunay na pag-asa. At kapag sinabi nating Diyos-Diyosan o pagkakaroon ng ibang Diyos maliban kay Yahweh, ang tinutukoy po dito ay hindi lang paniniwala sa ibang pangalan, hindi lang paniniwala sa ibang Diyos ng ibang mga relihiyon. Kapag sinabi natin Diyos-Diyosan mga kapatid, maaaring pumasok dito ang anumang bagay na pinahahalagahan natin ng higit sa Panginoon. Halimbawa, hindi ka na nakakapag-pray, hindi ka na nakakapagbasa ng Bible dahil inuuna mo mag-cellphone. Yung pagsiselfone ay nagiging Diyos-Diyosan mo. Hindi ka na nakakasamba o nakapupunta sa church dahil mas gusto mong magpunta sa mall, mamasyal. Yun yung nagiging Diyos-Diyosan mo. Mga kapatid, kahit mga kaibigan natin, kahit ang ating sarili, kung pahahalagahan natin ito ng higit sa Panginoon, nagiging Diyos-Diyosan natin sila. Nahihiya tayo mag-share ng word, nahihiya tayo ipakita na tayo Kristiyano, o kung nagmumura, nagbibiro ng hindi magaganda kapag kasama ang barkada, o kapag tayo lang mag-isa. Bakit natin to ginagawa? Baka hindi natin napapansin, mas mahalaga na pala para sa atin na ma-please ang ibang tao o ang ating sarili kaysa maparangalan ng Diyos sa buhay natin. Nagiging Diyos-Diyos na natin sila kung ganun. Simple lang ang punto. Nang iutos ni Yahweh ng Panginoon na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, ayaw niyang may ibang bagay na maging mas mahalaga para sa atin kung hindi siya lang. Alam niyo bang ibig sabihin nito? Sabi nga natin kanina, isa lang ang tunay na Diyos. Ang pagkakaroon ng iba ay pagkakaroon ng hindi tunay. Hindi tunay na pag-asa, hindi tunay na kagalakan, hindi tunay na paglaya, hindi tunay na kaligayahan, at hindi tunay na kaligtasan. Minsan nakala ng tao yung ginagawa natin, yung pinapriority natin na akala natin pinakamahalaga, yun yung akala natin kukumpleto sa buhay natin. Yun yung akala natin magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Pero hindi. Dahil ang tunay na kukumpleto sa isang tao ay walang iba kundi ang tunay na Diyos. Ang gusto lang nating sabihin dito mga kapatid na ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng ibang Diyos dahil mahal niya tayo. At tunay na kaligayahan, kaligtasan at pag-asa. Yung tunay ang gusto niyang ibigay sa atin, tanggapin at makamit natin. Kabaligtaran sa gusto ng kaaway. Mandaraya ang kaaway, sinungaling siya. Lolokohin niya tayo para wag si Lord ang pahalagahan natin dahil ayaw niyang magtagumpay tayo. Mga kapatid, huwag tayong padaya. Pahalagahan natin ang Diyos ng higit sa lahat at huwag tayo magkaroon ng mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. Material na bagay man yan, ego, kayabangan, mga maling tao sa ating buhay, mga kaibigan na nag-iimpluwensya sa atin ng hindi maganda. Iwasan, layuan natin sila kung hindi rin lang mabuti ang natututunan natin sa kanila. Kung hindi rin lang tayo ang naka-iimpluwensya ng maganda sa kanila at sa halip ay nagkakasala pa tayo dahil sa mga maling kaibigan natin ito, lumayo na lang tayo. Mahalin pa rin natin sila, pero wag natin hayaan na yung hindi magandang gawa nila ay maka-impluwensya sa atin. Wag natin hayaan ang mga bagay na to na maging mas mahalaga para sa atin kaysa sa maparangalan ang tunay na Diyos. Lagi natin isipin, nakikita tayo ng Panginoon. Matutuwa kaya siya sa nakikita niya sa ating mga gawa, sa naririnig niya sa ating mga pananalita.
Kung oo at nalulugod si Lord, ipagpatuloy natin. Pero kung hindi, itigil na natin. Ulitin natin mga kapatid, huwag natin hayaan ang mga bagay at maling gawa ay maging Diyos-Diyosan natin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ni Yahweh. Sabi ng Panginoon, meaning sa lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sinasabi, iniisip o pinaplano, gawin natin ito para parangalan siya, ang tunay na Diyos. Hindi ang ibang tao, hindi ang ating sarili, hindi para sa ibang Diyos, hindi para sa anumang bagay, kung hindi para sa tunay na Diyos lamang. Sa Kanya lang tayo sumunod. Siya lang ang ating sambahin, luhuran. Siya lang yung dapat nating pinupuri, pinaparangalan. Ulitin ko mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. At ang gusto niya para sa atin ay isang tunay na pag-asa, kagalakan at kaligtasan. Magkaroon din tayo ng tunay na pananampalataya sa Kanya at sa Kanya lamang. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon, ito na yung tamang panahon at huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung mayroon po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito sa page kung saan niyo po ito naririnig ngayon. Sa abot na aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyong mga prayer request. Mga kapatid, masyado maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Hesukristo. God bless us all.